Okay, just-in-time policy. So, ito yung policy o ah, logical thinking error na okay ang just-in-time compilation kaysa dun sa ahead of time compilation. So, mag-isasuggest na lang ako ng trade-offs, no? Gumagamit ng CPU resources, napakaraming CPU resources yung ah, JIT o yung JIT compilation. Bago niya i-translate yon sa assembly language, gumagamit siya ng maraming CPU resources, no? At saka nagfa-fluctuate yung performance niya, hindi consistent. So, yun yung pwede, no? Ah, yung sinasabi nilang having a cake and having a cake and eating it too much. So, ibig sabihin, hindi mo kino-consider yung consequences ng JIT. At hindi daw totoo na mas faster yan sa ahead of time o ahead of time compilation, which is iba-vlog natin susunod. So yun, putit nakakapag-aral tayo ng mga ganito, no? At napakaswerte ko at meron akong subject na principles of compiler design na pwede namang i-integrate sa subject ng design and implementation of programming languages, di ba? Yung school namin nag-i-implement ng ganun. Hindi ko lang alam sa current curriculum ng computer science kung may ganun pa. But meron kaming design and implementation of programming languages wherein pag gumamit ka ng isang programming language, pinag-aaralan mo yung, hindi ka lang basta nagko-code doon, pinag-aaralan mo yung internal designs nila. So, pwede mong i-inject yung kung paano gumagana yung compiler nun. Kung just in time ba siya o ahead of time. Usually, pag Java, JIT ang ginagamit yan. So, alam na natin yung mga policies niya, lalo na gumagamit tayo ng Java most of the time. So, yun lang po.